Ito yung Dama ang hirap, bawat patak ng pawis ay lalong napupusigil. Gigising ng maaga para magbanat ng buto. Paglabas ni Haring Araw ay hapon na sa trabaho. Gagawin ang lahat. Ayan po, nagsisindi pa lang tayo kasi ngayong araw ay magsusubo ako ng itak. Ito yung talagang trabaho ko dati. Ito yung natutunan ko trabaho sa tatay ko pag susubo. High school pa lang ako ay marunong na ako ng trabaho ito. Kasi ito po talaga yung hanap buhay ng aking ama. Nung mga bata pa kami ay ito na talaga yung nakikita naming trabaho niya sa araw-araw. Base sa kwento ng aking tatay ay ito yung pinili niyang trabaho sa part ng pagtatrabaho sa Pandayan. Kasi ito daw yung magaan. Kasi sa totoo lang po, yung tatay ko ay maliit lang po na tao. Kaya ayaw niya ng mabigat na trabaho kagaya nung pagpupukpok ng maso sa Pandayan. Ito, madali lang daw gawin at medyo malaki din ang kita. Maliit pa ako noon ay tumutulong na ako sa kanya kasi noon hindi pa blower ang gamit namin sa susubo ng itak. Ang tawag sa amin dito ay butubot or pagbubumbero. Mayroong dalawang tubo na meron ding dalawang malaking mga tela na pabilog na pinapasok doon, inaangat, binababa, inaangat, binababa. At meron ding outlet ng hangin. Kasi yung dalawang parang tubo na yon, pag inangat mo yon, hihigop siya ng hangin. Meron kasi siyang doon sa pinakababa na bilog na kahoy na may sa gitna na pagka inangat mo may bubuka yun, hihigop ng hangin. Tapos pag ibinaba mo na yung mga telang bilog na pabilog, yun naman ay isasara at lalabas na yung hangin doon na sa gilid. Merong butas na merong nakalagay na kawayan papunta doon sa umaapoy na yan. Yun yung paraan noon. Kahit hanggang ngayon sa mga pandaya na gumagawa talaga ng itak, yun pa rin ang gamit. Pero kami mga nagsusubo, blower na po ang ginagamit namin ngayon. Kasi mahirap yung may bumbero ka pa kasi gusto mo na magsimula, hahanapin mo pa yung magbubombero. Samantalang ito, blower, ang bombero mo ay taga Meralco or taga Sorico. Dito sa amin kasi Sorico yung source ng kuryente namin dito. Kaya ito, mas madali ito kaysa hanapin mo pa yung o maghahanap pa na magbubombero sa'yo. Bawat tupok, dama ang hirap, bawat patak ng pawis ay lalong napupusigil. Gigising ng maaga para magbanat ng buto. Paglabas ni Haring Araw ay hapon na sa trabaho. Gagawin ang lahat, makapagtapos lang ang mga anak na ang siyaming pangarap. Sila na ang magpapatuloy kahit anong hirap, di alintana. Ang mahalaga, maabot ang pangarap. Gagawin ang lahat, makapagtapos lang ang mga anak na ang siyaming pangarap. Sila na ang magpapatuloy kahit anong hirap, di alintana. Ang mahalaga, maabot ang pangarap. Buhay ng panday ay kay hirap, bigat ng maso at martilyo, araw-araw ay nalalasap. Buhay ng panday, oh, buhay ng panday, mahirap at kaibigan.
Buhay ng panday ay kay hirap, bigat ng maso at martilyo, araw-araw ay nalalasap. Buhay ng panday, oh, buhay ng panday, mahirap at kay bigat. Buhay ng panday ay kay hirap, bigat ng maso at martilyo, araw-araw ay nalalasap. Buhay ng panday, oh, buhay ng panday, mahirap at kay bigat. Sa pagsusubo ng itak, kailangan mong bagahin yung talim. Yung talim lang mismo, hindi yung buong itak. Kailangan mabaga siya, yung part ng talim. Kaya hinihila ng hinihila, titingnan kung nababaga na yung talim, hindi yung buong katawan ng itak. Tapos yun ay ilulublob sa tubig. Kami, ang gamit namin dito na tubig ay tubig ulan. Kasi po makikita mo yung, matitimpla mo yung kanyang subo. From white, pagka lublob mo ng itak, pag inangat mo, kulay puti yung talim. Tapos ngayon, unti-unting magkakaroon siya ng kulay na kulay yellow gold at saka kulay blue. Kailangan mas madami yung yellow gold na kulay kaysa sa blue. Kasi pag blue na yung kulay niya, ibig sabihin nun mababa yung kanyang subo. So yun ang pagtitimpla ng subo ng itak. Kailangan ang kulay niya ay yellow gold, yung talim. May kaunting ano lang siya dapat, kaunting blue. Dati magkatulong kami minsan ng aking tatay sa pagsusubo. Madami kaming nasusubuhan sa maghapon. Minsan mahigit 100 talaga na ano namin. So malaking kita na yun para sa amin. Pero nung time na yun, binata pa ako. Minsan nga hindi na ako humihingi ng pera. Kung minsan nahingi ako sa 50, ganun, 20. Pambili ko lang ng ano. Mahilig kasi ako sa chicheria noon. Pambili ko lang ng chicheria ko, okay na yun sa akin. Tulong ko talaga yun sa magulang ko. At kahit nung natuto na ako mag lettering, minsan hihingi lang ako ng kaunting pera. Minsan kita ko ay 500, bibigay ko sa nanay ko yung 400. 100 lang yung sa akin kasi wala naman akong bisyo. Wala akong paggagastusan. So aanin ko naman pera. So binibigay ko sa nanay ko pambili ng pagkain namin at ang iba pang gastusin. Dati meron talaga akong subuhan dito ng itak. Tinigil ko lang kasi ang pagsusubo po ay medyo madumi po ang ano, kasi yung alikabok ng uling ay dati pumapasok dito sa aming bahay. Kasi yung subuhan ko nasa bahay lang namin sa labas. Tinigil ko kasi nung mga time na yun, maliliit pa yung anak ko. Nalalanghap nila yung alikabok ng uling. Kaya tinigil ko yung pagsusubo. Ngayon, naiisip ko parang gusto ko nang ibalik ulit. Kasi kulang na yung mga taga-subo dito kasi yung isa namatay. Kaya sabi ko, kulang na yung mga taga-subo dito ng itak sa aming barangay, ay babalik ko ulit yung aking trabaho na pagsusubo. Pero hindi ko naman naalisin yung sa pagle-lettering. At kung kayo po ay nakarating dito sa part nito ng aking vlog, ay paki-follow na lang po ng aking account. Maraming salamat po sa inyong lahat.